Ah, Paggising ko ngayon-ngayon lang, umikot ako ng ng mga vlogger. Dapat hindi na ako magla-live kasi alam kong naka-live naman yung mga vlogger kaya lang mas ang focus nila yung yung nagaganap dun 'no. Kaya medyo napa-live na rin tayo para, ah, habang nanonood kayo ng mga live nila, ma-discuss din natin kung ano yung mga posibleng maganap. Alam niyo, nakakatakot. Ako, ang tingin ko dito kung kanina po marami pong nahimatay at ayan 'no, mukhang, may mga formation na naman yung mga pulis. Handa na naman. Eto po, wala na pong tulugan dito sa mga taga KOJC. Hirap din matulog yung mga pulis. Da Tandaan po natin 2,000 po 'yan 'no. Ako ito lang po yung nakikita ko, dapat merong rito, merong mag-order ng pahinga 'no, pahinga. Mapahinga yung mga kapulisan, kasi lalong alam niyo yung puyat, yung pag-aalala, matindi pong umano ng katawan niyan 'no, matindi pong, ah, kumbaga diyan po maraming bumibigay. Yung kaninang mga limang katao o mahigit 5 katao yung hinimatay, tapos isa yung kumpirmadong patay, ibang uri na po yun. Kasi bakit po gano'n, kung may kondisyon ka na po, lalo na yung may mga sa puso, pinakamatindi po niyan ay yun nga, yung puyat, pag-aalala, yung tensyon, grabe po 'yan. Kumbaga, ako from ang tinitignan kong anggulo dito yung tapos na po tayo ro'n sa legal, 'di ba? Yun pong ine-expect natin 'pag inabot pa po 'yan ng ilang araw, mukhang yun yung stand nito ni Torre. Hangga't hangga't hindi niya nahuhuli si hangga't hindi niya nahuhuli 'to si Kibuloy, hindi siya aalis diyan. Kaya lang wala pong nakakatulog diyan. Maniwala kayo sa'kin na kung makatulog yung mga tao diyan, dalawang dala parang kung kayo po ay may namatayan na, yung naglalamay, yung kayo yung punang abala, sa'kin nangyari yan, lutang na po isip mo nun. Kalakasan ko pa nun nung nangyari yan na, may namatayan sa'min, kapatid ko, 2 lang kaming magkapatid, 'di matatanda na yung ako na yung 'no, punong abala, naku putya lutang na ako nun, Kaya imagine ninyo kung ilang araw po, lang yun, lamay lang yun. Wala ka ng iniintindi nun. Kumbaga eto po, bukod po sa puyat, pagod, yung pag-aalala na anytime titirahin na kayo lahat, 'no? Yung may mga armas na pulis, dagdag po 'yan, 30 days, grabe. Baka wala ng matira diyan sa mga KOJC member na 'yan, nasa ospital na lahat. Ah, Basahin muna natin 'tong statement ni Imee Marcos. Dalawa na. I condemn in the strongest terms the excessive show of force by the PNP in its raid on the Kingdom of Jesus compound in Davao City. The deployment of 2,000 police personnel to raid the premises of an established religion is both unwarranted and unjustified. The disturbance, fear, and even death that such a massive show of force caused to bystanders
and to those who are simply exercising their constitutionality protected rights is unacceptable. I urge the PNP to be more circumspect in their actions, uphold guaranteed freedoms, and prioritize the safety of the civilians. Alam niyo po, dapat meron pong matitino sa PNP na mag-order na kasi eto po ba yung katumbas 'no, ipagpipilitan po, yan po ba yung katumbas ng, ng pagkapahiya? Talagang aminin na natin 'no, lumusob ka po nagdala ka ng 2,000 na sundalo, wala kang ine-expect nun kundi mahuli mo 'no. Ngayon, so bigo na mahuli si Pastor Kibuloy, bigo po yung kumbaga ano yan, hindi sobra na po yung, ah, use of excessive force, beyond na, eh. Ilan ba yung ano, ilan yung nung nakaraan, ilan yung pinalusob nung nakaraan. Eto po talagang outnumbered na po 'no. Baka yung mga naninirahan diyan, 'di ko po alam kung maraming naninirahan diyan sa compound na yan, pero sa 2,000 na pulis, outnumbered na po, tinitiyak ko yung mga naninirahan diyan kung ilan man sila, eh. Lahat po ng puwede nilang gawin sa loob ng isang araw mula kaninang madaling araw, 'no, lahat po yan nahalughog na nila. Maliban na nga kung iba na yung pakay, hindi na po yung simpleng maghalughog o mag-serve ng warrant of arrest kundi kubkubin na yung ituring ng kanila. Kasi po yung kaninang paglusob hindi po sila sanay. Yung mga religious person po, hindi po yan katulad ng mga combatant na kahit na ilang araw puwedeng yung adrenaline nila sa laban na-train sila diyan, eh. Sundalo, pulis, puwede po yan makatagal ng ilang araw na ang magdadala lang sa kanila adrenaline. Pero naawa po ako sa mga civilian. Civilian po lahat yan, eh. Wala pong training na militar yan. Naawa ako sa kanila kasi hindi po sila yung mga vlogger 'pag pinanood mo yung umiikot yung mga vlogger, nakikita natin yung mga civilian naroon lang sila na may mga nakalabas na lamesa, naglalaro lang ng mga, games, siyempre maano pa sila, eh, lalo na yung mga bata talagang masigasig pa sila unang unang araw pa lang, eh, mula kaninang madaling araw, eh. Pero 'pag tumagal po yan kahit gaano ka kabata magbibigayan po katawan yan. Yun po ba yung gusto natin na maulitan pa? Parang walang ano, eh, 'no, parang wala ng pakialaman kung may matumbang sibilyan dahil hinimatay, inatake sa puso. Dadami po 'no, real talk po yan, dadami po babagsak diyan. Kasi magbibigayan yan, eh. 'Di ka na makakatulog 'pag may ganyang mga tensyon. Hindi ka makakatulog, hindi po sila trained para matulog ng mga pasundot-sundot. Baka yung mga pulis, nakakatulog pa ng pakonti-konti, pero yung mga tao riyan, yung mga sibilyan, hindi po trained yan para yung magnakaw ng ano, nung natulog. Wala po silang training na gano'n. Kaya ayan 'no, nakikita ko lang dito sa SMNI, tuloy-tuloy lang. Yung mga tao gising, yung mga pulis gising, 'yan nagmamartsa na naman. Baka iikot na naman 'tong mga 'to sa mga napuntahan na nila.
Alam niyo yung mga ganyang taktika, puwede siguro 'yan kung ang kinukubkob niyo mga rebel stronghold, 'di ba? Papalibutan niyo, pangmatagalan kayo dun, hanggang sa maubusan ng mga, supply yung mga tao ro'n, mapipilitan nilang sumuko. Hindi hindi po natin ano 'no, hindi hindi ko po maintindihan 'tong nagaganap ngayon. Kasi parang wala bang plano? 2,000 hindi hindi ilan bang ano 'yan, ilan ba yung kahit siguro yung pinakamalaking structure diyan na yung kingdom na mismo, yung kingdom ba yung tawag dun sa pinakamalaki? Kahit siguro yung pinakamalaking structure diyan 'no, na kaya po ng 100 katao, eh, sa loob ng isang oras magalugad na lahat, eh. Kumbaga yung hindi sila lalabas dun hangga't hindi nila nabuksan, natuktok, na gamitan ng radar kung ano man yung gusto nilang gamitin. 100 siguro kaya na yun sa Bigdom, yung pinakamalaki. Yung bang sabay-sabay mo lang i-deploy yung, 100 dito, 50 bawat bahay. Siguro naman yung 50 katao, kaya na maghalughog nun sa isang isang building o isang infrastructure na lahat-lahat na sa loob lang ng ilang oras 'no. Wala na pong tulugan 'to. Mahirap po 'yan, yung pati mga vlogger diyan, yung mga hindi naman makakatulog yung mga vlogger din diyan. Eto nakikita ko 'tong sila ano, yung sa SMNI, parang wala na silang mga ibang uri po 'to. Ang 'pag nadagdagan na nadagdagan tapos parang wala talaga tayong gobyerno 'no. Walang utos sa taas 'no, tigilan mo na muna 'yan. Kung wala kayong nakuha sa loob ng isang araw na paghalughog, 20 hours na paghalughog, pabalikin mo na sa kampo 'yan. Magpahinga kayo para mapahinga yung mga tao. Dapat may concern na gano'n yung wala na ang makakaawat kay Tory, hindi na niya yung mga batas-batas, eh. Yung yung sa taas, si Abalos tsaka yung presidente na ng Pilipinas. Mukhang yun lang po ang pakikinggan niya, eh, Marbil, Abalos tsaka yung presidente. Gusto niyo po ba bang dagdagan 'yan 'no, sa mga matataas po? Ang panawagan ko po sa inyo na, kay Marbil, General Marbil, kay Abalos at tsaka sa presidente, okey lang po ba sa inyo? Na Nadja-justify ba yung ano, ng kahit ilang mamatay na sibilyan, okey pa rin? Marami pa po 'yan, hindi po knock on woods po 'no, hindi ko po pinapanalangin, pero 'pag ganyan po ang sistema na hindi po aalis yung mga pulis diyan, hindi po natutulog ang mga tao, kakaba-kaba sila na mamaya papasukin na naman sila. Tensyon po. Wala bang magpayo dito sa Pangulo ng Pilipinas, dito po sa, kay Abalos, 'no? Maawa naman kayo sa mamamayan diyan. Yung mga pulis niyo, pulis po natin, 'pag ba dalawang dalawang araw na po sila na hindi napapahinga, nakabilad 'pag 'pag umaga nakabilad tapos 'pag gabi nagmamartsa pa rin hanggang ngayon. Baka iba na po lalo na yung may mga baril, baka mag-iba na po yung ano niyan, yung ihip ng hangin diyan. Galit yung mga tao, masigawan sila, maburyong. Yung buryong na salita, putya matindi pong kalaban yun. Kayo na lang sa tingin ko, si Marbil, si Abalos, tsaka yung pangulo.
Ang dami niyo naman alam niyo po sa totoo lang, mas nauna niyo pang hanapin si Bantag, mas nauna niyo pang hanapin si Tevez, pero marunong kayong sumuko sa kanila, eh. Hindi natin nahuli, wala diyan. O walang walang 2,000 naggalugad kay Bantag, eh, wala akong nakitang 2,000 katao, eh. Kay Tevez din wala. Ibig sabihin tignan niyo, 'yan oh, nakahiga yung mga kapulisan, ah, nag-aano ng ano, ng antok. Yang mga 'yan sanay, pagod, puwede silang matulog ng ano. Paano po yung ano, yung mga sibilyan, hindi po makakatulog ng nakaw yun, 'di sanay yun. Nagko-concert daw sa Batangas yung pangulo, grabe 'no. 'Yan ginigising na yata yung mga natutulog na pulis at magmamarcha na uli. Ang pinoproblema ko diyan yung sibilyan talaga, eh, na hindi po sanay na yung nakaw na konting tulog. May mga tao pong gano'n, ako sanay ako, eh. Bago ako mag-broadcast ngayon natulog ako, eh. Yung mga tao diyan kinakabahan pa, tensyonado 'yan, naku lasting na 'yan. Baka habang buhay na nila yan, may trauma na yan, okey, anyways, ganyan talaga. Yung wala lang sa kanila 'pag nadagdagan pa yan bukas, eto po, kung isa o dalawa yung kumpirmadong namatay, bukas po 'pag nagpatuloy pa ring ganyan, siguro eto masasabi na nagse-serve lang ng ano, ng warrant of arrest, eh. Hindi naman nila intensyon. Pero po 'pag nadagdagan pa yang kinabukasan, hindi na po puwedeng masabi na hindi nila intensyon 'yan. Baka tama yung sinasabi nun, eh, hindi kaya ari-arian tsaka wala silang ano 'no, meron bang patong ang ulo nila na 10,000,000? Wala yata, eh, kaya ayan 'no, nakikita ko na naman 'no, naka-line up na naman 'tong mga pulis. Tapos yung mga vlogger, mga mamamayan, kinukunan na naman sila. Alam niyo po, kahit nga po na nariyan, 'di ba? Ito, 'wag na po tayo sa legal-legal, wala na pong legal. Ako po ang concern ko ganito, eh, madadagdagan at madadagdagan yang casualty diyan, eh. Kasi hindi sila natutulog, eh. Hindi sila natutulog tapos tensyonado, isa lang po kauuwian niyan, ospital. Kung madagdagan ngayon sabihin natin kasi, kinakailangan nila i-serve yung warrant of arrest, nagkataon na may mga inatake, pero 'pag kinabukasan at sa masusunod na araw, puwede nang isisi sa inyo 'yan. Yung ginawa na ninyong tensyon niya, 'yan tumatakbo, oh. Paano kaya hindi matetensyon 'yan? Tumatakbo yung mga pulis, siyempre sumusunod naman yung mga tao na sumisigaw na, "Kayo ba, ano kayo?" Ayan na, nagtakbuhan na naman uli. Papasok na naman sila sa isang building. Yung mga taong nariyan lang po sa ano, sa yung mga nakaupo lang diyan kung saan-saan. Opo, yun po yung hinahanap natin ngayon 'no, yung malasakit sa mga sibilyan ngayon. Kung hindi nahuli, 'di ba, better pi pinilit po ba halimbawa po imposible naman na walang walang mga pagkilos.
Halimbawa na lang po natin yung mga nauna kay Kibuloy, imposible namang walang pagkilo, eto po may pumapasok na truck. Imposible naman pong walang pagkilos para o walang mga anong tawag diyan, walang, ginawang mga operation laban kalabantag, imposible, 'di ba? Pero 'pag hindi nila nahuli si Bantag, nag-i-stay po ba yun dun? Wala akong nabalitaan gano'n, eh. Warrant of arrest po ang dala-dala nila. Oo nga po, eh, wala na nga po tayo kasi legal, eh, hindi po ngayon yung hindi na po ngayong gabi yan, eh. Yung legal matters niyan sa korte na yan, eh. Ako ang mas concern ako dun po sa mga baka madagdagan po yung mga casualties na puwede namang maiwasan. Kasi magbe-24 oras na, 4 na oras na lang 20 hours na sila ngayon mahigit na nagbabantayan diyan. 20 hours na silang pumapasok sa mga building, lumalabas, nagmamanman. Yung mga tao 20 hours mahigit na rin na nagbabantay. Pero before pa yung mga tao, mahigit ng 24 hours na gising 'yan. Parang may ambulansya na rito. Nasa concert daw. Grabe naman, grabe 'no? Ayan 'no, naawa ako rito sa mga ano, eh, yung mga kabataan 'no. Hindi po matutulog 'yan. Ilang araw pong tatagal 'yan, ang laki ng ambulansya, oh. Ano ba 'tong ambulansya na 'to, meron na naman na ambulansya? Okey, habang nanonood po tayo ng mga kung may papapasok na ano, grabe talaga parang parang ano talaga, eh, war zone, eh, war zone ang dating, eh. Mag-ano muna tayo rin ng ibang balita, meron na rin pong, pahayag itong si Pangulong Duterte. Basahin lang po natin ng konti itong pahayag po ni Pangulong Duterte tungkol po dito sa nagaganap na ito. Teka lang, ipoporma lang natin. Tingin ko nga tine-testing lang nila yung mga tao, eh. Siguro sa tingin nila ito nga 2,000 walang pumapalag, eh. Pagka dadakipin na ng ICC ba, our country ito po statement ni former President Rodrigo Duterte. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon and our laws derided. Wala pong ano talaga, eh, 'no? Talagang wala ng susundin, eh. Yung excessive use of force po, ang hirap na pong ipaliwanag nun 'no, 2,000 dadakipin niyo. Failure of intelligence, nakakahiya po talaga, eh, 'di ba? Pero yung kahihiyan na 2,000 yung inaksaya mong puwersa diyan, yung kahihiyan po na wala kang na-produce na kibuloy, eh, pinangatawanan mo pa na na stay lang kayo diyan. Mas lalo po halimbawa tumagal yan ng 1 linggo, nadagdagan yung mga casualties, yung mga hindi na napagkakatulog.
Kanina nakita ko yung mga sigaw nila talagang iba na, eh, iba na rin yung sigaw ng mga tao, eh. Tingin na nila kay Torre demonyo na, eh. 24 hours na silang hindi natutulog. Sumusubay imagine ninyo, sumusubaybay pa lang 'yan, 'di ba? Sumusubaybay pa lang. Paano pa yung naroon mismo? Sa tingin niyo makakatulog pa yun? Nung binalita pa lang sa kanila siyempre meron 'yan nabalitaan o lumabas na 'tong gan'to karaming pulis, mula dun sa lumabas yun, nagdadasal na yang mga 'yan. Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office led by General Nicolas Torre forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of the KOJC of one KOJC member and the requiring of immediate medical attentions to many others. We sympathize with the members of KOJC for having been victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. Yun, abuse of authority ang sinasabi ni President Duterte. Yan po ang mga sinasabing paglabag, no? Harassment, persecution, violence, and abuse of authority. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved today. Incident led by no less than top police officials of the region. We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abused and violent in enforcing illegal orders. So inaakusahan po ni Pangulong Duterte na itong nagaganap ngayon ay illegal na order mula po sa pinakamataas na pulis sa region. We call on Filipinos, regardless of political persuasion, to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. O ngayon po, tanong ko sa mga kapulisan na nariyan, pinoprotektahan niyo pa ba yung citizen? Sino pong citizen yung pinoprotektahan niyo? Eh, citizen po yan, no? Again, let us ask the administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. So yung BBM admin daw, sabi ng Pangulong Duterte, bakit nyo hinahayaan ito? Grabe. Okay, tuloy na rin natin, no, yung iba pang issue habang naghihintay tayo ng mga kaganapan. Ayan na naman po, sumisigla na naman yung mga kapulisan. Umiikot na naman sila. Habang yung iba ay naka-formation. Wala na po sa hulog yung mga umiikot, eh. Ang hirap din po niyan, no, yung sinisigawan ka ng ano. Grabe na po 'to. Teka lang, saan papunta 'tong mga kapulisan natin? Mahirap nito yung magpalit na ng mga pulis. Tapos kaya marami pong ano, eh, marami po diyan na susunod dun sa mga naunang ano, eh, na tigok, eh. Kasi okay, tuloy po natin, 'no, habang tayo'y naghihintay pare-pareho. Mag-discuss lang po tayo ng konti.
ng mga paksang tatalakayin. Eto po si Dan Fernandez. Alam niyo sa totoo lang, alam ko dati ng congressman 'yan, eh, panahon po ni Pangulong Duterte. Pero bakit parang ngayon nagmamatapang 'no, ang tapang talaga. Nung presidente po si Pangulong Duterte, hindi ko naman naririnig 'to na tinututulan niya yung war on drugs na 'yan, 'di po ba? Ang dami pong congressman na nung presidente po si Tatay Digong, wala naman po Dehin Bokeke naman kayo. Eto po katulad po nito, wala po kayong nakitang media? Meron po, meron pong media, nakatambay nga. Sabi ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, "Will Duterte say joke only amid two inmates' grim allegation?" Akala mo talaga yung alam niyo, marunong naman na tayo 'no, marunong naman na tayo nung tinatawag nating yung paano yung ini-implicate na puwede talagang maging kakaso-kaso 'no, na ang lalayo po talaga. Yung mga star witness before, karamihan po ng star witness before 'no, talagang merong kaugnayan. Kaya sila ginawang star witness, eh, dahil nakita nila, inutusan sila. Naalala niyo si Erap yung siya po yung pumirma, si Mr. President po. Paano mo nalaman na siya yung pumirma nitong Jose anong pangalan, Jose Velarde? Eh, nasa harap niya po ako nung pumirma siya ng Jose Velarde. Yung mga gano'n, yung talagang yung ini-implicate mo, nakaharap mo 'no, talagang nakita mo yung ginawang krimen. Halimbawa kay Chavez Singson, ayan po nagbibigay po ako ng ano, ng pera diyan. O sino 'to? AS, Asyong Salonga po. Sino si Asyong Salonga? Si Mr. President Erap Estrada. Ang sinasabi niya, siya mismo yung nagbibigay ng pera. Alam niyo yun? Talagang talagang kumbaga ako, itong ini tinuturo ko may ugnayan kami. Sila Luy, "O kaano-ano mo 'to si Napoles?" Pamangkin po ako ni Napoles, eh. "O anong ginagawa mo?" Ako po yung pumipirma ng mga pekeng, mga NGO. Yung mga nagturo kay Napoles talagang, eh, putya yung nagtuturo dito, eh, may nagsabi po sa'kin na wag daw galawin yan, kay Pulong daw yan at tsaka kay Manscarpio. Nagsabi lang, hindi hindi niya nakita si Pulong, hindi niya nakita si Manscarpio. Mas lalong malupit itong huling testigo nila. Wala po talaga si Tatay Digong, eh, narinig niya lang, kaboses. Nak ng pupaw. Alam niyo, ang dami pong magkakaboses. Yung 'pag mga Bisaya tapos may edad na, kaboses lahat ni Tatay Digong, eh. Maano niyo ba? Si Kapiel nga, eh, pumikit lang kayo, kaboses niya si Kibuloy. Yun lang ang sinabi, 'no. Narinig ko po kasi, narinig ko po na kino-congratulate yung superintendent. Oh, paano mo nalaman? Eh, nabosesan ko po para si Pangulong Duterte. Nabosesan, ang tindi naman tumatawag, ni-loudspeaker ba? Hindi man lang lumayo dun, dumikit pa siya dun sa mga parang mga napaka-imposible. Ganun po. Tapos etong congressman,
Grabe eto pambabastos 'to kay Tatay Digong, eh. Sabi ni Dan Fernandez, oh, "Will Duterte say joke only amid two inmates grim allegation?" Ano po ba alegasyon? May alegasyon po ba na inutusan po kami ni Pangulong Duterte na patayin namin 'yan? Wala namang nakinig ako, eh. May nag-utos sa kanila, hindi si Tatay Digong. Ang sinasabi niyong allegation, tapos sasabihin mo, "Will Duterte say joke only?" Ba't mo pinangungunahan? Bakit mo naisip na sasabihin ni Tatay Digong na joke only, na pinapapatay niya yung parang mga inosente 'no, yung mga ano, between Tatay Digong tsaka yung mga sinasabi niyong drug lord. Anytime ang gusto kong mabuhay si Tatay Digong. Sa kingdom naman, kung ako yan patayin ko ilaw niyo. Kung ako yan patayin ko lahat ng ilaw diyan. Ayan na naman, hapong-hapo na yung mga bantay ng KOJC, oh. Grabe 'no, halughog na halughog 'no. Sabi ko ang tindi ni ano 'no, ni Fernandez, ang tapang. Nung wala na sa puwesto si Tatay Digong, ang tapang. Alam mo kung si Trillanes ka sana, yun talagang mga matatapang yung habang presidente si Tatay Digong, kinakalaban. Pero ikaw nga, never heard ka namin. Biglang nung wala na sa posisyon si Tatay Digong, ang tapang na bigla ni Dan Fernandez. Eto sabi niya, oh, "This is the right moment for the former administration, especially to its former official and former president, to justify that they were correct in saying that the pronouncement of former president were all jokes or strong words but are not real." Sino po may sabi na nagjo-joke lang po si Tatay Digong? Ang joke po yung jet ski, alam mo namang joke yun, eh. Bakit mo siya inuunahan na joke lang lahat nung sinabi niya? Sinabi mo ba yan nun nung presidente si Tatay Digong? Hindi, pumikit kayo 'pag nagsasalita si ano, si Kapiel, kaboses niya. Eh, ang dami pong kaboses, eh. Eto pa sabi ni Dan Fernandez, "We still remember the time when the former president was always saying, 'Papatayin kita, maihulog kita sa helicopter.' Things like that." O, so anong problema mo ron? Sinasabi niya rin na wala kang karapatang maging presidente kung hindi ka pa nakapatay. O, dagdagan na natin. Sinabi rin ni Tatay Digong na bababain ko sila sa impyerno. Ang tanong ko, bakit galit na galit ka pala kay Tatay Digong? Bakit ngayon lang nung hindi na siya presidente? 'Di ba? Yung mga sinasabi mo, dati niya pang sinabi yan, eh. Parang parang ang dating sa'kin, eh, "Oh, ngayon kayo matapang na sabihin niya na hindi po niya wala pa pong pronouncement si Tatay Digong. Tsaka drug lord yan, oh. Tanungin niyo yung tao kung sino mas gusto nilang mabuhay, si Tatay Digong o yung tatlong drug lord. Buti sana kung yung mga pinag-uusapan natin yung mga Kian De Los Santos, yung mga civilian na mga mahihirap, eh. Eh, pinagtatanggol niyo na iba na, eh. Katarungan para sa drug lord ba ang gusto niyo?
Tapos yung dating niya yung action star ba yan si Dan Fernandez? Nakakagulat, eh. Daig mo pa si Lito-Lito, Lapid-Lapid, eh. Alam niyo yan po yung nakakaano 'no, yung mga yung dati Dehin Bokiki nung panahon ni Tatay Digong very supportive. Buti sana kung kasing sikat ka nung gobernur namin sa Bulacan na si Daniel Scorpion Knights Fernando. Mga, mga naging ano, mga best actor yata yun si ano, eh, Daniel Scorpion Knights Fernando. Dati ba siyang ganyan? Dati siyang walang respeto o ngayon lang? O ngayon ko lang naririnig yan, eh. Bakit mo kinakailangang bastusin, eh, Maria Maria Clara naman. Ayan, kawawa po yung mga ano, nagpipilit na lang po na humiga dito yung mga taga KOJC, oh. Paano po yung hindi nakakatulog sa semento? Ay hindi, mga pulis pala 'to, akala ko KOJC. Yung KOJC talaga mga hindi sila natutulog 'no, doktor sa mata.